Isang masigla at mapagpalang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Mabuti naman kung ganun. Halina't samahan niyo ako sa panibagong araw at panibagong talakayan. May ideya na ba kayo kung ano ang pang-abay? Pang-abay na pamanahon, panlunan at iba pang uri ng pang-abay. Ang pang-abay ay ang tawag sa salita o lipon ng mga salitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ilan sa mga ito ay ang sumusunod. Una na nga rito ay ang pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasaad kung kailan ginanap, ginaganap o gaganapin ang sinasabi ng pandiwa sa pangungusap. Napapangkat sa dalawa ang ganitong uri ng pang-abay. Ang may pananda at yaong walang pananda. Ang may pananda ay yaong gumagamit ng nang, sa, noong, kung, tuwing, buhat, mula, umpisa, at hanggang. Samantalang ang mga pamanahon na walang pananda ay ang kahapon, kanina, ngayon, mamaya, bukas, sandali, at iba pa. Halimbawa, batay sa alamat ng alamat, naganap ang pangyayaring ito noong unang panahon. Ikalawa ay ang panlunan. Ito ay ang pang-abay na tinatawag na pariralang sa. Kumakatawan ito sa lugar kung saan ginagawa ang kilos. Halimbawa, sa buong mundo ay laganap ang iba't ibang kwento o alamat tungkol sa pinagmulan ng iba't ibang bagay. Ikatlo ay ang pamaraan. Ito ang pang-abay na sumasagot sa tanong na paano ginanap, ginaganap o gaganapin ang sinasabi ng pandiwa sa pangungusap. Halimbawa, masayang nagbabasa ang mga batang mahilig sa karunungang bayan gaya ng mga alamat. Ika-apat ay ang panggano. Ito ang pang-abay na nagsasaad ng sukat o timbang. Halimbawa, ang mga taong nakabasa ng alamat ay dumami ng 100%. At ang ikalima ay ang kataga o enklitik. Ito ang katagang karaniwang sumusunod sa unang salita ng pangungusap. May 16 na kilalang pang-abay na enklitik. Ito ay ang mga sumusunod. Man, kaya, din, rin, pala, kasi, yata, ba, na, sana, tuloy, pa, naman, nang, lamang, muna, daw o raw. Halimbawa, makikita rin ang paniniwala at kultura ng isang pamayanan sa pamamagitan ng alamat. Naunawaan ba ang ating paksang tinalakay? Kung ganon, ano nga ulit ang pang-abay na nagsasaad ng sukat o timbang? Ito ay panggano. Para sa inyong gawain, salungguhitan ang ginamit na pang-abay sa pangungusap at isulat sa kahon kung ito ay enklitik, panggano, pamaraan, panlunan o pamanahon. Maraming salamat sa isa na namang makabuluhang talakayan nito. Naway marami kayong natutuhan ngayon.